Nagulat si Miguelito nang biglang sumiklab ang galit ni Jackie. Tinanong niya ito kung bakit tila napuno na ang kanyang ina. Sagot ni Jackie, wala raw respeto si Miguelito sa kababaihan. Lalo na kay Fatima, ginagawa lang daw niya itong laruan tulad ng iba. What's the big deal? Girls like that are just toys to me, Ma. Nagalit si Jackie at sinampal si Miguelito. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pagkadismaya. Agad namang humingi ng tawad si Miguelito, sabay sabing hindi niya intensyon na saktan ang damdamin ng kanyang ina. Sagot ni Jackie, mapapatawad niya si Miguelito kung susundin nito ang isang kondisyon. Ma, I'm sorry. Gusto mo makabawi? Anything. Walang ano-ano, sinabi ni Jackie na gusto niyang ligawan ni Miguelito si Fatima. Nagulat si Miguelito, hindi niya inakalang ito ang hiling ng kanyang ina. Tinanong niya kung nasa tamang pag-iisip pa ba ito. Ipinaliwanag ni Jackie na ito ay para sa ikatatagumpay ng kanilang planong politikal. Malaking tulong ito sa kandidatura ni Niligawan mo si Miguelito. Fatima. Are you losing your mind? Makakatulong to sa kampanya mo. Samantala, kinausap ng isa sa mga tauhan ni Olivia si Olivia. Tinanong nito kung sigurado ba siyang si Tanggol ang pipiliin niyang maging vice. Paalala niya, si Tanggol ay kilala sa Quiapo bilang isang gulot-gulo at di katiwa-tiwalang tao. Sigurado ka bang gusto mo siya maging running mate? Ilala siya sa Quiapo na manggagancho. May kumpiyansa namang sumagot si Olivia. Aniya, mas mabuting si Tanggol ang gawin niyang vice dahil wala pa itong alam sa politika. Mas madali niya itong mapapaikot at magagamit sa kanyang mga plano. Buti lang siya ang bisik ko. Walang kaalam-alam sa politika. Mas madali ko siyang mapapaikot. Sa panig ng Montenegro, kinausap ni Tanggol sina Don Julio at Ramon. Tinanong niya kung talagang mapagkakatiwalaan nila si Olivia. Duda si Tanggol kung kaya raw ni Olivia traidorin ang sariling pamilya. Paano pa sila na dati pang kaaway ng mga gerero? Baka mamaya niloloko lang tayo na. Kung ang pamilya niya nga, nakuha niyang traitor rin, tayo pa kaya? Sagot ni Don Julio, mas mainam na si Tanggol ang mailuklok sa pwesto. Kapag nandyan siya sa loob ng pamahalaan, mas mapoprotektahan daw nila ang mga negosyo ng Montenegro. Pag nakapwesto ka na, mapoprotektahan mong lahat ang negosyo ng mga Montenegro. Hindi napigilan ni Tanggol ang galit. Bakit daw siya tatakbo para lang sa pansariling interes? Hindi ba dapat ang layunin ay ang kapakanan ng mga tao? Napatahimik ang lahat. Sa huli, nagtanong si Ramon kung ano ang magiging desisyon ni Tanggol. Yun lang talaga ang dahilan para patakboy niyo ako. Hindi niyo iniisip ang kapakanan ng mga tao? Anong desisyon mo? Sa patuloy na pag-ikot ng mga plano at lihim sa pagitan ng mga pamilya Montenegro, Guerrero at Benito, unti-unti nang lumilinaw ang tunay na motibo ng bawat isa. Si Olivia, bagamat kadugo ng mga Guerrero, ay tila handang talikuran ang sariling pamilya para sa kapangyarihan at gamitin si Tanggol bilang kasangkapan. Ngunit si Tanggol, na dating namuhay sa kalye, ay unti-unting namumulat sa tunay na kalakaran ng politika, na kadalasang hindi para sa bayan kundi para sa pansariling interes. Sa dulo, nasa kamay ni Tanggol ang desisyon. Susunod ba siya sa agos ng sistema o siya ang babago ng laro? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.